Independence Day kasi natin sine-celebrate talaga natin dati July 4, Hmm, 1946. Tingin ko ito yung pangmalawakan, pang nationwide, na selebrasyon, Kasi itong si June 12 ay selebrasyon na nakasentro dito sa, Luzon, O hindi nga natin masabing Luzon, nakasentro ito sa Manila, sa Cavite. Kasi yung ibang member ng KKK din sa ibang part ng Luzon ay hindi nila kinikilala si liderato ni Aguinaldo. mm. Yan yung malaking question diyan. Pero kung tunay na malaya tayo, hindi pa din. Kasi nga, kung babasahin natin yung mga kuwento ng mga libro kagaya ng The Revolt of the Masses, Passion and Revolution, tapos itong, Philippine Social Revolution ni John Masison. So ang tunay na paglaya ay hindi paglaya na nawala yung mga foreigners, 'no? Kundi ang tunay na paglaya ay yung mararamdaman ng mga tao sa ilalim. Yung pero ng totoong land reform, okay, na itaas na yung level ng unemployment sa Pilipinas, 'no? Nagkaroon ng sapat na trabaho at naging maayos ang pamumuhay ng mga tao. Yun ang tunay na independence. Dahil ngayong araw nga ay ginugunita natin itong 127 araw ng kalayaan ng Pilipinas na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Gaano ba kahalaga, Prof, na dapat ito'y gunitain ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na yung mga kabataan? Mahalagang-mahalaga ito na gunitain, 'no, ang paglaya ng Pilipinas mula sa kami ng mga Kastila. Pero sa kabila ng paggunita natin, hinahamon ko yung bawat kabataan na balikan kung ano talaga yung, kaganapan sa pagkatamo natin ng kalayaan. Kasi maraming mga, kuwento, maraming mga katotohanan na hindi ito nailalatag sa mga libro. Kaya Opo. kung titignan niyo, after natin makakuha ng kalayaan noong June 12, 1898, after na ilang araw, nasa ilalim naman tayo ng kamay ng mga Amerikano kasi pagdating ng, August 14, 1898, magtatayo na ng military government ang Amerika sa Pilipinas. Balikan yung ano ba nangyari? Opo, opo. Ano ba yung tunay na diwa ng kalayaan, Prof? At papaano natin masisiguro na naipapasa ito at naihahatid doon sa mga kabataan, lalo na itong mga susunod na henerasyon? Siguro para makita natin yung tunay na diwa ng kalayaan kasi simple yan, dapat ang kalayaan magbubunga ito ng pagbabago sa pamumuhay ng mga tao. Kumbaga maa-uplift yung mga tao na sa ilalim, na ipaglaban ng panahon ng digmaan para makuha yung kalayaan, dapat sila yung nagkaroon ng benepisyo after ng, kalayaan. Pero kung titignan natin, hindi ito yung nangyari. So, kasi kung babalikan natin yung kasaysayan, ito ba talaga yung kalayaan na pinaglaban talaga para sa sambayan ng Pilipino? O ito yung kalayaan na idiniklara para magkaroon yung isang tao ng posisyon? Opo. Yun yung yun ang nawawala dun sa naratibo ng kasaysayan na, o sige, ako sang-ayon ako ipagdiwang ang kalayaan ng Pilipinas, pero dapat suriin. Kaya kung titignan mo, idineklara yung kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, pero ang sentro ng Pilipinas ay Maynila. Pagkatapos later on itatayo ang First Republic sa Malolos. Parang 'di ba ang labo nung salaysay na kasaysayan na yun, kasi na-overshadow na, ito yung ginawa para lumaya tayo. Pero teka muna, so ito ba talaga ay katotohanang kalayaan o kalayaan dahil para makapesto yung mga tao? Opo, opo. Sa panahon din noon na kung maalala natin, Prof, no, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, ipinakita din ng ating mga bayani ang kanilang sakripisyo, hindi ho ba? Mhm. Ang kanilang tapang at syempre yung kanilang pagmamahal sa ating bayan. At tulad nga ng nabanggit po ninyo, Prof, madalas dito lamang sa Luzon, particular dito sa Metro Manila, o dito nga sa Luzon, naging sentro itong pagdiriwang madalas nung araw ng kalayaan. Paano ba natin masisigurado na hindi lang sentralisado, hindi lamang dito sa Luzon, but also kinikilala din natin yung ambag naman ng Visayas at Mindanao pagdating sa araw po ng kalayaan na ito? Kasi ito na-overshadow din ng kwento. Kasi yung kwento ng kalayaan na 'to ay galing sa kwento ng Katipunan. So kung titignan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, si Mindanao, dahil sa malakas na pakikipaglaban ng mga tao sa Mindanao, hindi sila na-penetrate ng mga Kastila, So iba yung narrative ng kasaysayan ng Mindanao sa mga panahon na yon. Iba yung kanilang pakikipaglaban.
Tapos etong si Visayas 'no, sa panahon na ito, although kasi si Katipunan talaga nakasentro 'to sa ano, sa Luzon, okey? So, iba rin yung kanilang ipinaglalaban nung panahon na 'to. Kaya nga ang sinasabi ko dito, para makilala yung pagdiriwang ng kalayaan, ba't hindi natin talakayin kung ano rin yung kaganapan sa Luzon and Visayas nung panahon na yon. Kaya nga yung challenge namin lagi sa History Department is palakasin natin yung kasaysayang lokal. Mm. Okay? Kasi ang nangyayari kung ano yung kasaysayan ng Luzon at Maynila nagiging mainstream history. Opo. Kaya nawawalan ng kontribusyon 'no, nawawala sa linya ng kontribusyon yung Luzon and yung Visayas and Mindanao. Kasi nga hindi na nilalatag yung kanilang sitwasyon nung panahon din na nangyayari itong revolusyon sa panahon ng 1896. Oo. Specifically, Prof, ano ba yung naging ambag sa kalayaan ng Pilipinas, ng Visayas at Mindanao naman? Ang Visayas nung panahon ito kasi itong June 12, 1898 mahirap matukoy yung naging ambag ng Luzon ay ng Visayas and Mindanao, lalo na sa Mindanao. Hmm. Kasi papaano sila makikipaglaban kung hindi naman sila sakop? Opo. Kasi ang Mindanao ay magiging part ng Pilipinas sa panahon ng Treaty of Paris. Yung Mm. Treaty of Paris signed ng December 10, 1898. So ipinasok siya ng mga Amerikano sa Pilipinas kasi nga nakita nila na magiging threat si Mindanao kapag hindi ito naipasok doon sa kabuuan ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya di mo puwedeng sabihin na walang ambag itong Mindanao sa paglaya ng Pilipinas. Eh, bakit sila makikipaglaban kung hindi naman sila na-penetrate, 'di ba? Opo, opo. Sinasabi natin na dahil sa lakas ng kanilang paninindigan, hindi sila kinaya ng mga, Kastila. Kaya ginawa ng mga Kastila, 'di ba siniraan na lang 'tong mga tao sa Mindanao, tinawag silang Moro. Na negative ang konotasyon, kasi hindi nila kinaya. Hmm. Tapos ito naman pagdating naman ng mga Amerikano para makuha ang Mindanao, ipapatupad nila si Homestead. Kapag ikaw ay nagsaka ng lupa at naging maano 'yan, maging produktibo 'yan, sa'yo na. At ang pinamigay nila sa mga magsasakang walang lupa sa Luzon and Visayas, yung Mindanao. Kaya magma-migrate yung mga tao dito sa Luzon and Visayas, sa Mindanao at ang magiging usapan na dito hindi na lang ito kundi laban ng relihiyon, kundi laban na ng lupa. Hmm. At ang ginawa ng mga Amerikano, pag-aawayin niya yung mga Pilipino laban sa Pilipino kasi nga ipapakuha niya yung mga lupa ng Mindanao dito sa mga taga Luzon and Visayas. Pero ito si Visayas, naging maliwanag yung, papel ambag na ito noong unang panahon pa ng mga rebellion, 'di ba? Pinakamahabang rebellion sa Pilipinas, ito ay Daguhoy, 'di ba? Hmm. Andiyan sila Tamblot 'no, ayan si Daguhoy from Bohol 'no, sila Tamblot. Okay, yun nga lang kasi, itong nilatag na, revolusyon ay nakasentro ito sa ginawang pagkilos ng Katipunan na nakasentro sa 8 lalawigan. Ito yung Maynila, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Pampanga, Laguna, tapos, Batangas and Tarlac. Kaya kaya ano, hindi mo puwedeng sabihin na walang ambag ito 'no, kasi nga kung ang sentro ng Katipunan ay itong lugar pa lang kasi bago pa 'to makatawid sa ibang mga lugar na-discover na yung lihim ng KKK, At ito pa malupit pa, hindi lahat ng mga sumama sa revolusyon ay member ng Katipunan at hindi lahat ng mga member ng Katipunan ay sumama sa revolusyon. Hmm. Kaya ang Opo. hirap talaga, watak-watak yung narrative talaga nitong Independence Day natin. Opo, noon nga, pag sinabi mong kalayaan, araw ng kalayaan, pinag-uusapan natin talaga na naging malaya tayo mula sa mga mananakop dahil physically talagang nandito sila, sinakop nila tayo, sila ang nagdomina at parang nawalan na tayo ng karapatan. Ngayon ba, sa ating sa kasalukuyang panahon, sa iyong palagay, tunay na ba tayong malaya ang ating bansang Pilipinas, tayo ng mga Pilipino? Okay, pero eto, i-ano ko muna, yung Independence Day kasi natin sine-celebrate talaga natin dati July 4, Hmm. 1946. Tingin ko ito yung pangmalawakan, pang-nationwide, na selebrasyon, Kasi itong si June 12 ay selebrasyon na nakasentro dito sa, Luzon, O hindi nga natin masabing Luzon, nakasentro ito sa Manila, sa Cavite. Kasi yung ibang member ng KKK din sa ibang part ng Luzon ay hindi nila kinikilala si liderato ni Aguinaldo. Mm. Yan yung malaking question diyan. Pero kung tunay na malaya tayo, hindi pa din. Kasi nga
kung babasahin natin yung mga kwento ng mga libro kagaya ng The Revolt of the Masses, Passion and Revolution, tapos itong Philippine Social Revolution ni John Masison. So ang tunay na paglaya ay hindi paglaya na nawala yung mga foreigners, no? O hindi, ang tunay na paglaya ay yung mararamdaman ng mga tao sa ilalim. Yung, pero ng totoong land reform, okay, na itaas na yung level ng unemployment sa Pilipinas, no? Nagkaroon ng sapat na trabaho at naging maayos ang pamumuhay ng mga tao. Yun ang tunay na independence. Kasi pag tinignan mo yung independence sa ibang mga bansa, makikita mo kung paano nagkaroon ng biyaya yung mga mamamayan nila after gaining independence. Ang pinagkaiba sa Pilipinas, napakarami nating kalayaan na sineselebrate, pero still, nananatili pa rin yung sistema. Mm. Opo, opo. Hindi pa rin tunay na malaya. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, doon sa mga nabanggit po ninyo, Prof, dami pa na mga issue sa ating bayan. Korupsyon, di ba? Peace and order. At marami iba pa na mga issue na dapat ay maging malaya ang Pilipinas, lalo na yung mga Pilipino. Ano bang nakikita mong dapat gawin para mawala tayo, maging malaya tayo mula sa mga ganitong mga issue sa ating bansa? Kasi ito gagawin ito yung sinabi ni Rizal sa kanyang essay na The Philippines a Century Hence. So sabi niya, dapat ang gobyerno at ang taong bayan ay complementary, no? Complementary. So dapat hindi pwedeng magtayo ng gobyerno na corrupt kung ang mga tao ay hindi corrupt. Kaya sinasabi niya, kesa punteriyahin niyo yung kalayaan, i-educate niyo muna yung mga tao, yung mga Pilipino sa tamang gobyerno. Kaya di ba sabi niya, what is the use of independence if the slaves of today will become tyrant in the future? Kasi ang mangyayari, na lumaya tayo na wala tayong proper knowledge about governance. Kaya nangyari, ang inulit din nating gobyerno ay yung gobyernong corrupt. Yung korupsyon ng centralized government ni Espanya, inani din natin. Tapos yung mga Amerikano, syempre, in-empower din nila yung mga political elite, di ba? Kasi ito yung naging ano nila eh. Kumbaga ito yung naging shield nila para makuha yung ilalim eh. Makuha yung mga nasa lower class, no? Kailangan nilang maging kaibigan yung upper class para sila magkapasunod sa lower class. So, ganun yung nangyari. So, hindi matatapos yung korupsyon na to kung yung ating gobyerno, yung mga uupo sa ating gobyerno ay hindi talaga knowledgeable about sa totoong pagpapatakbo ng gobyerno. Kaya nga palagi ako nangarap na sana mag-reincarnate na si Rizal eh. 'Di ba? Kasi yung gobyerno na dinidescribe niya sa kanyang Nolat LPD ay same government na nangyayari sa atin dahil lamang sa wala tayong malalim at tamang edukasyon about governance. Ito nga lang yung demokrasya na nagturo sa atin ay yung gobyerno na sumakop din sa atin. Di ba? Ang nag-introduce ng independence sa Philippines ay Americans. O, so binibigyan nila tayo ng demokratikong gobyerno para masakop tayo. Di ba? Paano ba naman pala tuturuan maging malaya ang isang bansang nasakupin mo? Di ba? At ito yung democracy na ginagamit natin ngayon. Kaya kung titingnan mo, ang tawag ko nga dito, kasiki democracy. Kumbaga, ito yung demokrasya na sinasabi nila Plato na na delikado. Hindi naman to democracy na empowered ang tao. This is the tyranny of many. Okay? So kaya dapat talaga matuto ng tamang edukasyon. Tamang edukasyon tungkol sa governance yung mga tao para maging tunay na malaya. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Bakit naging mas mabigat ang pagde-declare ng Araw ng Kalayaan sa June 12 kung saan doon tayo dineklarang malaya mula sa mga Espanyol compare sa iba pang mga kalayaan natin mula sa mga Hapon, mula sa mga Amerikano? Kasi kung titignan natin yung celebration yung declaration ng June 12, hindi ito yung hindi ito talaga yung pangmalawakan eh. Bakit? Kasi, di ba, magsisimula ang revolusyon ng August 29, 1896. Pagkapatayan si Bonifacio at si Aguinaldo, mamatay si Bonifacio na hindi natin alam kung April 23 ba o May 10 kasi hindi pa rin maliwanag eh. Kasi pati buto ni Bonifacio hindi pa rin nahahanap. Tapos, nagpatuloy sa paglaban sila Aguinaldo and then pagdating ng December 15, 1897, hihinto sila, magkakaroon ng Treaty of Biak na Bato.
Pagkatapos sa Tito Biak na Bato, doon magkakaroon ng bayaran mula sa 800,000 pesos, naging binumbay, ginawang 3 gives eh. So naging 400,000 yung nakuha nila aginaldo. At yun ang dinala nila nung sila ay nag-voluntary exile sa Hong Kong. At pagdating sa Hong Kong, doon sila makikita ng mga Amerikano. Okay, kasi si Americans, meron na silang plano na to colonize the Philippines kasi gusto nilang pumasok sa pagiging world power. At ang pinakamahinang imperialistang bansa noon ay ang Espanya. Kaya kung naalala, nasa Cuba sila at nasa Hong Kong kasi inaabangan nila si Pilipinas. At doon magkakaroon na nga ng negotiation kung saan si Spencer Pratt ay makakausap ni Aguinaldo. Sasamahan siya punta kay Dewey, di ba? Ang kwento nga nun, nasa Hong Kong si Aguinaldo, saka si Spencer Pratt, kakausapin si Dewey. Pag sabi nitong si Spencer Pratt, si Dewey daw ay nasa Singapore. Kaya itong sila Pratt, saka si Aguinaldo, pupuntang Singapore. At pagdating ng Singapore, nasa Hong Kong naman pala itong si Dewey. Kaya ang sabi, o ano mo na lang na pumapayag ka na na tulungan namin kayo kasi ang linya nga, ang kaaway ng kaaway namin ay kaibigan namin. O di pumayag ngayon si Aguinaldo na tulungan na mag-intervene. Pero sabi niya, antayin mo akong makabalik sa Hong Kong. Pero imbis na antayin siya makabalik sa Hong Kong, ang ginawa ni Dewey, ito mismo ang pumunta ngayon ng Pilipinas, wala pa si Aguinaldo, May 1, 1898, magaganap ang US Spanish War. Kasi nga, February pa lang magkakaroon na ng giyera ang Amerika at ang Espanya dahil sa USS Maine, February 15, 1898. Pero kahit isang sabunutan, sapakan wala naganap sa mga Amerikano at Kastila. Aba, ang unang sagupaan ay naganap pa dito sa Pilipinas, May 1, 1898, nang wala si Aguinaldo. So, nung pabalik na si Aguinaldo, ang sabi sa kanya mga Amerikano, kami ang magbabalik sa Philippines, pero sira pa yung barko eh. So, makakabalik si Aguinaldo sa Pilipinas May 19, 1898. At ang nakapenetrate na sa Maynila ay yung mga generals ng Amerikano. Si Merritt, si Elwell Otis, saka si Arthur MacArthur. So ngayon pagbalik niya, syempre di na siya uso. Nandun na yung nasa Maynila na yung mga Amerikano, lumalabas na sila yung nag-liberate. Sila yung makakatalo sa mga Kastila. So ngayon, pagbalik ni Aguinaldo, syempre sa kanyang bayan, dito sa Kawit, ay inorganize yung pwersa niya. Kaya nga mali yung sinasabi na ang unang wagayway ng bandila ay June 12. Unang wagayway ng bandila na ginawa nila sa Hong Kong, ang unang wagayway ay magaganap dito sa Alapan, sa Imus, Cavite. Tinatawag na flag capital si Imus, Cavite. Kasi dito unang magaganap ang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas noong May 28, 1898. So yan, inorganize nila yung pwersa nila at mananalo sila sa Battle of Alapan. So ngayon, idiniglara nila yung kalayaan ng June 12 para mabilis, tingin ko analysis ko para mabilis, makapunta yung spotlight dito kay Aguinaldo. Pero yung mga Amerikanong mga general na nasa Manila, in-invite nila, pero hindi ito pumunta doon celebration ng June 12. At ang mangyayari nga daw, kung sakaling maaga nag-usap itong si Aguinaldo at saka si Mabini, posibleng hindi ito nangyari. Kasi bilang isang magaling sa politika, hindi naniniwala si Mabini na ito talaga ay deklarasyon talaga ng kalayaan. Kaya magiging malaking issue to kasi nga hindi nito binubuo yung mga puwersa ng mga Pilipino na lumaban nung panahon ng revolusyon. Kasi remember, lumulutang yung matinding hidwaan dahil sa pagkamatay ni Andres Bonifacio. Opo, and meron po bang bansa na parang naging kahalintulad sa atin na sinakop ng isang bansa pero tapos meron na namang isang bansa ang nanakop tapos nagkaroon sila ng maraming araw ng kalayaan o bukod tangi yung Pilipinas na maraming nanakop sa atin pero isa lang yung parang ino-observe natin na kalayaan? So, ang kaparehas natin yung mga sakop ng Espanya eh. Kasi yung mga sakop ng Espanya, nung lumayas sila sa Spain, nakuha rin ito ng Amerika. Agaya ng Guam, Puerto Rico. Pero kakaiba ang mga Pilipino. Kasi kung sila nakadalawa, tayo nakaapat. Di ba? Nakaapat tayong colonizers. Meron tayong
Spanya, British, no? And then America, and then Japanese. So tayo lang talaga yung napakaraming Independence Day, pero namili tayo ng isi-celebrate. 'Di ba? Pero may mga historians pa rin na sa kabila ng pagkadami natin ng Independence Day, naniniwala sila na hindi pa talaga 'to ang totoong Independence Day. Kaya baka magkaroon pa ng mga susunod pa. Opo, at balikan ko lang yung kaninang tanong kung meron na nga ba tayong tunay na kalayaan. Malalim ba ito na tanong po, Prof? Kasi umaasa pa rin, ang ating bansa ay umaasa rin sa ibang mga bansa in terms of pang-ekonomiya. Hindi tayo talaga lubusan na independent. Needed pa rin natin ng tulong. Considering nasa third world country tayo, hindi tayo super power. Yun ba yung isa rin sa mga dapat na maging basehan kung lubusan na tayong malaya o talagang maraming factors ang nakapaloob po dito, Prof? Kung titignan natin kasi, nakasaysayan ng Pilipinas, ang hilig natin makipag-compromise. Di ba, kung titignan natin yung nangyari sa Vietnam, nung sinalin sila ng Amerika, nung ayaw silang palayain from French, sinabihan ni Ho Chi Minh yung Amerika, kung gusto niyo ng 20 years war, bibigyan namin kayo ng 100 taong digmaan. So independence, walang compromise. So kung titignan mo yung kasaysayan ng Pilipinas, ang dami nating treaty eh. Kumbaga, Treaty of Bayakta Bato, di ba? Nag-voluntary exile sila Ginaldo. Tapos meron tayong sa mga Amerikano na ilagay tayo sa Treaty of Paris. Tapos para lumaya tayo sa Amerikano, nagkaroon ng Tidings-McDuffie Law. At kung titignan mo doon bibigyan nila tayo ng independence, pero mananatili ang military bases nila sa Pilipinas. Tapos nagkaroon ng parity rights. Ibig sabihin ng parity rights, equal rights ng Filipino at Americans na gamitin ang resources ng Pilipinas. Tapos mananatili yung free trade. Kumbaga, bibigyan ka ng kalayaan pero merong na-compromise na resources mo o kaya kalayaan mo in terms ng ekonomiya, in terms ng diplomatic policies. Kaya paano masabing totoong kalayaan ito kung meron tayong na-compromise, no? Meron tayong itinali pa rin natin yung sarili natin doon sa mga tao na magpapalaya sa atin. What if kaya kung sinabi natin sa Americans na, hindi, palayain nyo kami, walang treating pinag-uusapan, ito ay independence, walang kompromiso. Try naman natin, no? Yung lumaban ng hanggang dulo. Walang iko-compromise, talagang totoong diwa ng kalayaan na ipaglalaban. Ayan, Prof. Siguro huling mensahe, paalala po ninyo muli sa ating mga kababayan ngayong araw po ng kalayaan, Prof. Okay, so yung araw ng kalayaan na pinagdidiwa ngayon June 12 ay mahalagang gunitain. Pero sabay ng paggugunita nito ay ang muling pagbabalik sa mga totoong salaysay na kasaysayan. Kasi itong mga salaysay na kasaysayan na to ang maaring magbuo sa Pilipinas. Yun nga lang ang nakakalungkot. Paano mo bubuuin ang isang bansa kung mismo kasaysayan niya ay hindi ito nagtutulak ng pagbubuo? Kaya siguro isang ano na to isang palagi nating sinasabi, no, siguro, sir, no, dahil ako ay naging suki ng show nyo, parang nakadalawang taon na ipinaglalaban ko talaga na palakasin ang lokal na kasaysayan. Balikan yung mga salaysay ng kasaysayan na kahit na masakit, pero magtatahi ng mga kulang doon sa naratibo. Kasi yung totoong kasaysayan ng Pilipinas ay magpapalaya hindi lamang sa ekonomiya, hindi lamang sa politikal, kundi magpapalaya ito sa diwa ng pagkabansa natin. So mahirap na tayo ay magtungo sa kasalukuyan na sa hinaharap na hindi buo ang ating nakaraan. Kasi ang bawat bahagi ng kasaysayan, ang siyang bubuo talaga ng pagkatao nating mga Pilipino. At saka, tandaan natin, ang mga taong walang alam sa kasaysayan, ang balang araw, magiging traidor sa bayan.